Okay, isang maulan na hapon sa ating lahat. Naging maulan po ngayon, no? At isa ring mainit na pagbati ng Merry Christmas sa 108 outreaches ng Rema. Ganon din sa mga bisita po namin nakasama ngayon sa fellowship nito. At lalong-lalo na mga Remanians na nasa ibang bansa na nakatune in sa atin. Tayo po ay nasa Facebook Live. At dito po ang date ngayon sa Pilipinas ay December 19, 2020. Okay, nag-start po tayo ng 4 o'clock. Amen po. Okay. Ang sabi nila, masarap ang buhay pagkontento sa buhay. Kagaya sa mga materials at sa mga bagay na emotional. Amen po. Ito ay isang blessing o pagpapala, yung makontento sa buhay. Masarap daw ang buhay pag kontento. Okay, tama naman kasi blessing yon, material saka emotional. Okay. Subalit mayroong pagiging kontento sa buhay na hindi dapat at hindi makakabuti sa mga tagasunod ni Jesus. Ito ay pagiging kontento sa buhay espiritual na meron tayo ngayon. Uy, nakakagulat naman ni Tatay Bert. Ano po ang ibig kong sabihin? Ang kalooban ng Diyos sa bawat mananampalataya ay mabuhay, magmula sa isang antas ng buhay espiritual sa mas mataas na antas ng buhay espiritual. Dahil the Lord is changing us from glory to glory. Dito nga po makikita natin, makipagbukasan po kayo sa akin dito po sa 2 Corinthians chapter 3 verse 18. Okay, basahin ko po. Ang banal na espiritu ang bumabago sa ating anyo upang lalong maningning hanggang sa maging mistulang larawan ng Panginoon. Amen po. At para lumago sa buhay espiritual, dapat may sariling pagsusumikap, pagpupursigi upang lumago. Okay, ang tema po ng ating pag-aaral ngayon ay matatagpuan sa Book of Isaiah. Okay? Chapter 52 or chapter 54, no? Verses 2 and 3. Okay, makipagbukasan na lang po kayo sa akin. Dito po mag-start tayo sa verse 2 ng Isaiah 54. Basahin ko po. Enlarge the place of your tent. Stretch your tent curtains wide. Do not hold back. Lengthen your cords. Strengthen your stakes. Sa verse 3 po. For you will spread out to the right and to the left. Your descendants will dispossess nations and settle in their desolate cities. Sa Tagalog po, basahin po natin. Gumawa ka ng mas malaking tolda. Okay? Habaan mo ang mga tali at dagdagan ang tulos. Verse 3. Ikaw ay kakalat sa buong daigdig. Mababalik sa iyo, Israel, ang lupaing nasakop ng ibang bansa. Ang mga lungsod na ngayon ay wasak, ang gagawing tirahan ng maraming tao. Ito po ay salita ng Diyos na ibinigay ni Isaiah, no? At ito po ay para po sa mga Israelites. Okay. Ang mga pangako kasi, utos, prophecy at mga babala sa Bible ay para sa mga specific na tao, panahon at lugar. Yan ay nakita natin sa Old Testament. Pangako, ulitin ko po ulit, ang mga pangako, utos, prophecy at mga babala sa Bible ay para sa mga specific na tao, panahon at lugar. Kung ang mga ito ay para lamang sa nakaraan, lalong-lalo na sa Old Testament, na primarily ang Old Testament ay para po sa mga Hudyo o Israel.
ay hindi magiging pakinabang sa ating kapanahunan ngayon. Ito'y magiging history na lamang o alaala ng nakaraan. Kasi po, kagaya po na binanggit natin, ulitin ko po, ang mga pangako, utos, prophecy at mga babala sa Bible ay para sa mga specific na tao, panahon at lugar. So kung yung mga prophecy doon, yung mga babala, yung mga utos ng Diyos ay specifically for the Jews or sa mga Israelites, ano ang magiging pakinabang sa atin ngayong kapanahunan natin? Ito ay magiging history na lamang o para lang tayong alaala ng mga nakaraan. Subalit, ito po, tandaan natin. Ang tanong, ano ba ang katotohanan ng mga pangako sa Biblia? Ang mga utos, ang mga prophecy, at mga babala sa Biblia na nakalipas na ay pwede nating angkinin at panghawakan sa tulong ng banal na Espiritu. Okay, makipagbukasan po kayo sa akin dito po sa Galatians chapter 3 verse 19. Galatians, dito po sa New Testament. Sa Galatians chapter 3 verse 29. Galatians chapter 3 verse 29. Okay. Basahin ko po. If you belong to Christ, then you are Abraham's seed and heir according to the promise. Sa Tagalog po, at kung kayo'y kay Kristo, kabilang kayo sa lahi ni Abraham at tagapagmana ng mga ipinangako ng Diyos. Ano po ang ibig sabihin nun? Oo, totoo po, ang mga prophecy, ang mga pangako, ang mga utos, ang mga babala sa Bible ay sa mga specific na mga tao, kagaya po ito sa Old Testament, sa mga Hudyo. Pero kaya nga po nagkaroon ng a better covenant. Ito po yung New Testament. At dito nga po sa Galatians na binasa po natin, kung kayo'y kay Kristo, o kung kayo ay born again, kabilang kayo sa lahi ni Abraham, at tagapagmana ng mga pangako, ipinangako ng Diyos. Ibig sabihin po nun, ay spiritual Israelites po tayo. Ang mga believers ni Jesus Christ, ang mga born again. Oo, totoo yun, yung mga pangako sa Old Testament, sa mga Hudyo yun. Pero pwede pala natin angkinin yun, panghawakan. Dahil dito po binabanggit po sa binasa natin sa Galatians chapter 3 verse 29. Kung tayo na kay Kristo, kabilang tayo sa lahi ni Abraham. Naging spiritual Israelites po tayo. Dahil si Jesus at nasa bawat isa po sa atin. Amen po. Okay. So ito po yung ating pag-aaralan ngayon ay binasa po natin sa Isaiah 54. Dito tayo magpo-focus. Verses 2 and 3. Ito ay pwede nating angkinin bilang isang simbahan, ang Rema, kabuuan ng Rema, isang pamilya sa katawan ni Kristo, at bilang individual na mananampalataya. Amen po. Sige po, tayo po'y manalangin. Amang banal at Diyos namin nasa langit, sama-sama kami na dumudulog sa entrono na iyong biyaya upang muli ilipap sa iyo ang fellowship na ito, ang pag-aaral na iyong mga salita. Dalangin po namin, o banal na Espiritu, wina-welcome ka po namin sa fellowship na ito. Tulungan mo po kami na lubusang maunawaan ang mensahe ng aming Ama patungkol po sa pagpapalawak ng gawain. Enlarge the place of our tent. Maunawaan namin ito ng lubusan. Ito'y dalangin namin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Lahat po'y magsabi ng Amen. Okay, ano po yung unang utos na binasa natin dito po sa Isaiah? Dito po sa chapter 54, verse 2. Enlarge the place of your tent. Gumawa ka ng mas malaking tolda. O, sino ngayon ang nakatulog na sa tent? O nakakita na ng tent? Okay. Taas nga ng kamay, kahit din sa lugar nyo. Taas nga ng kamay, yung iba na hindi. Okay? Okay, merong iba na hindi nagtaas. Siguro hindi sila pinayagang mag-Boy Scout tong araw. O kaya mag-Girl Scout.
Natutuwa nga ako nung pumunta ako dito sa apartment. Nandito po kasi sa apartment kila Pastor Nino. Ay sa higaan ni Pauline, meron siyang tent. May sarili siyang tent. Kaya lang siya lang ang kasya. Okay, ito pong pinag-aaral natin ngayon ay enlarge the place of your tent. So itong tent na ito ay sa Middle East kasi, Middle East, ito po yung madisyerto. Ang mga tao po doon ay tinatawag na tent dwellers. O nakatira po sila sa tent. Okay. So kung itong pinag-aaral natin, itong utas na enlarge the place of your tent, kung ito ay para lamang sa mga nakatira doon sa mga disyerto during that time, mga tent dwellers, ay hindi na applicable sa atin. Kasi hindi naman tayo nakatira sa tent Di po ba? Okay. Pero praise God po, kahit hindi tayo nakatira sa tent, ay pwede nating angkinin ito. Yes, parang ang pag-unawa po rito kasi ay parang metaphor. Ano po yung metaphor? Para siya pong figurative language. Ito po yung dinidescribe an idea. Ito po yung tent, no, na pinag-aaralan natin. Enlarge the place of your tent. Okay, yung mga tent dweller, ini-specify po doon. Okay. So, hindi dapat ito i-take ng literally kung ano yung idea, no, patungkol po sa pagtatayo ng isang tent. Okay, describe nga muna natin kung ano yung tent, no? Kasi merong iba sa atin na hindi nakaranas mag-Boy Scout o mag-Girl Scout ay hindi nakapagtayo ng tent. Sa bagay, meron naman tayo pag may training tayo sa Central, di ba? Nanghihiram tayo ng tent sa barangay. Oh, may idea na kayo, yung tent. Kaya lang, sa bubong lang yun Wala yun sa side Okay. Describe po natin ang tent. Ang tent po ay tirahan sa mga tent dweller, sa mga nasa disyerto. Yan ay talagang pinakabahay nila during that time. Shelter, headquarters, nagmi-meeting sila dyan. Protection, pagka malakas ang hangin, sa mga hayop, nagala doon. Siyempre, nakaset yung tent na yan. Okay, tirahan ng family, at ito po, tent meeting ng Diyos at tao. Naalala niyo sa Ten Commandments? Nung napanood natin yung palabas na Ten Commandments, at doon sa mababasa rin natin sa Exodus, no? Na kung saan pagka magtatawag ang Diyos, tatawagin si Moses. Saan niya minimit si Moses? Minimit niya po ito sa tent. Tent meeting ang tawag niya doon. Nagtatagpo ang Diyos, nandun ang presence ng Diyos, at kausap niya yung mga tao, maaaring si Moses or yung kapatid niyang si Aaron na pari. Okay. Dito po sa New Testament, no? Ngayon po sa kapanahunan po natin, hindi na tent, kundi tayo na ang templo ng Diyos. Kalabitin mo yung katabi mo. Dito sa New Testament, tayo na ang templo ng Diyos. Okay, dito po sa 1 Corinthians chapter 3 verse 16 saka 17. Basahin ko po. Don't you know that you yourselves are God's temple? And that God's Spirit lives in you? If anyone destroys God's temple, God will destroy him. For God's temple is sacred, and you are that temple. Ang kausap po rito ay mga believers. So ito po yung body of Christ. At binabanggit dito na itong kabuuan ng body of Christ, ng mga born again, ng body of Christ, ay sila po ay temple ng Diyos. God's temple. You are that temple. Nag-uusap nga kami kanina ni Pastor Nino na ganun pala kabigat. If anyone, sabi niya rito, destroys God's temple, sabi rito, God will destroy him. Kaya pala marami tayong nababalita na pinipersecute yung mga Christians. Diba kung minsan pinapatay pa yung mga Christians? Pero dito binabanggit ng Bible, God will destroy him.
kung sino man yung sumisira sa God's temple. Amen po. Okay. Dito pa rin sa 1 Corinthians chapter 6 verse 19. Yung unang binasa natin kanina ay ito po yung kalipunan, yung body of Christ. Yan po ang templo ng banal na Espiritu. Yan po ang templo ng Diyos. Okay, dito naman po sa 1 Corinthians chapter 6 verse 19 to 20. Basahin ko po. Do you not know that your body is a temple of the Holy Spirit, who is in you, whom you have received from God? You are not your own. You were bought at a price. Therefore, honor God with your body. Ang pinag-uusapan naman ngayon ay yung individual na believers. Yung body na binabanggit dito, ano po ang kabuuan ng tao? Siya po ay spirito. Siya po ay may kaluluwa at siya po ay may katawan. Ito po yung katawan nito. Ang kabuuan na po yan po ay templo ng banal na Espiritu. Kaya nga po ang sabi niya rito, you were bought at a price. Napakalaki po ng ipinambayad sa atin. Therefore, honor God with your body. Amen po. Okay. So, dito po sa unang pinag-aaral, unang utos o command, tandaan niyo po, hindi pakiusap ito. Enlarge. Sa Tagalog ay gumawa ka ng mas malaking tolda. Enlarge the place of your tent. Ang tent po rito ay spiritual tent. Ang bawat believers, ang body of Christ. Okay. Parang ganito po, pag nagsama na ang mag-asawa, di po ba, nagsama na ang mag-asawa, nagkaroon na sila ng mga anak, in short po ay dumami ang pamilya. Ano ang gagawin ng mag-asawa? Dumami na sila may nag-anak na sila. So gagawin ngayon ay palalakihin yung tent, di po ba, para ma-accommodate. Pero sa ating kapanahunan ngayon, paano ba ang sistema? Pagka may mag-asawa, tapos tatayo sila ng bahay. Ngayon, pag lumaki na yung mga anak nila, naglalaki na, dumadami na, ano nangyayari? Nadadagdagan ngayon yung bahay. Humahaba yung bahay. Di po ba? Yun ang sistema eh. Pagkatapos ay meron na yung tinatawag na compound. Ano yung compound? Yung kaya nagkakaroon ng compound, magkakamag-anak po yan. Nadadagdagan habang lumalawak yung pamilya. Ngayon po, papasok na po tayo doon sa buhay spiritual. Bilang spiritual tent, ano ang ating lalakihan? Kasi ang utos ng Diyos, enlarge the place of your tent. Pinaghambing ito bilang metaphor, yung idea na isang nakatira sa tent. At this time naman, tayo, ito po ini-explain ngayon patungkol po sa spiritual tent natin. Tayo po yun. Ano ang lalakihan natin? Okay, una po, ay patungkol po sa holiness. Ano po ba yung kabanalan? Ano po ba yung holiness? Ito po sa Tagalog ay kabanalan. Kung ngayong taon nito, ay nakaset tayo ng mga 70% na achieve po natin. Yung kabanalan. Yung pagiging maayos na pamumuhay. Okay, yan po ang inihingi sa atin, di po ba? Dahil ang Diyos natin ay holy. So, dapat maging holy tayo. Okay, kung nag-set tayo nitong taon na ito, na-achieve na natin yung 70%. No? Ngayong susunod na taon, mag-set ulit tayo. Kasi nga, God is changing us from glory to glory. Binabago tayo sa isang antas ng holiness, sa mas mataas na antas ng maging kaaya-aya sa Panginoon. Okay. So, dito po isang aspeto natin ay holiness o kabanalan. So, sa susunod naman na taon, magseset tayo ng 80% o 90%. Hindi pwede po kasi na taon-taon na lang walang paglago. Ito po ay patungkol sa holiness. Amen po. Okay. Kaya, itong taon na ito, mag-set tayo ng mas mataas. Kung last year ay wala na tayong mga bisyo, amen po. Ay ngayon naman, mawawala na yung mag-set tayo ngayong taon na ito. Itong susunod na taon,
awa na yung titong H. Wala na tong H. Wala na rin yung pagtaya ng wedding. Wala na rin po yung loto. Amen po. Kasi ang pinag-uusapan po natin dito ay pag enlarge the place of your tent. Isang aspeto rito ay holiness o kabanalan. Okay, sinabi ko po kanina, Ilocano po yun. No? Na wala nang magtataya ng loto. Wala nang magtataya sa wedding. I-commit po na yan, i-commit natin yan for this coming year. Isang way ito ng holiness. Amen po. O, pangalawa po, yung pong fruit of the Holy Spirit. Dito po sa Galatians chapter 5 verse 22. Isa-isahin ko po. Ito po yung love, joy, peace, patience, kindness, goodness, fruitfulness, gentleness, and self-control. Sa Tagalog po, subalit ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, katyagaan, kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinahunan, at pagpipigil sa sarili. Alin po dito ang gusto nating pitasin ngayong yung pitasin na fruit of the Holy Spirit? Itong susunod na darating na taon, ano rito yung pipitasin natin? Ibig sabihin yung aangkinin natin, yung halimbawa dito marami po ito isa na po ako rito, yung pagpipigil sa sarili. There are times, lalo na po hindi maalis yan sa mag-asawa, nanay at tatay, o kasama ni lolo't lola, o sa mga kagaya kong lolo. Minsan sa kakulitan, o marami ka na encounter, ang hirap pigilin yung pagpipigil sa sarili. Pero ito po ay isang way ng kabanalan, isang way na ini-extend natin yung spiritual tent natin, nilalakihan natin. At pinipitas natin itong fruit of the Holy Spirit. Siyam po ito. Nasaan na po tayo dito? At ano yung pipitasin natin itong taon nito? Okay. Ano pa po? Ano po yung pwede nating lakihan? O, ito na po yung pagbabasa ng Bible. O, ito po yung pananalangin. Kung nung itong taon nito, ang pagbabasa natin, pananalangin ay sabihin natin 10 minutes to 30 minutes per day. Okay, mag-set tayo ngayon ng goal. Ito'y commitment na gawin natin itong susunod na taon. Gawin na natin, hindi lamang 30 minutes, kundi 1 hour. O yung mga iba, higit pa rito. Sige po, ituloy po natin yon. Hindi na tayo maghihintay next year. Umpisa na natin ngayon. Yung pagbabasa ng Bible at yung pananalangin ay habaan na po natin ito. Ito po yung one way na itong spiritual tent natin ay nilalakihan natin. Kasi ito po yung utos sa bawat mga believers. Enlarge the place of your tent. Tayo po ang spiritual tent. At iniisa-isa po natin ano yung mga aspeto na kung saan mapalawak po natin ang ating spiritual tent. At isa na nga po dito, yung minention natin kanina ay holiness. Yung fruit of the Holy Spirit. Kung meron pang kulang tayo ron sa siyam, sige, pitasin po natin. Mag-commit tayo doon. Hingin natin ang tulong ng Holy Spirit na magawa po natin yun. Amen po. At ito nga po yung lakihan natin, yung pagbabasa ng Bible at yung pananalangin. Okay. At ito nga po ay isa na rin po dito yung nagtuturo tayo ng Bible study. Okay. Ngayon taon na darating na 2021 ay dadagdagan natin, mag-set tayo ng goal, madagdagan, hindi mabawasan. Hindi yung iisa na nga lang na wala pa, o kaya iisa na nga lang pagkalipas pa ng 5 taon ay ganun pa rin. Amen po. Dito ngayon next year, magseset tayo na madagdagan yung hinahandle natin na Bible study. Alam nyo po, tingnan nyo po. Dito po sa Soldiers, meron po kami ditong, mula po nung pandemic, ay Bible study. At nakakatuwa nga po kasi yung dalawang family, magkatabi po dyan. Alam nyo po, mga member ng Bible study roon sa amin, na na-elevate na sa isang service na, hindi na Bible study. 3 po doon ang district pastor. 3
Tatlo po doon ang mga pastors. Tatlo po doon ang mga elders ng church. Isang maging malapit ng associate na pastor. Pero nakakatuwa, ang nagtuturo, yung bunso, si J. Lord. Pero kasama po siya doon, ha? Yung po nakita niyo nag-o-organ nung camp natin, nung Christmas party natin, merong binatilyo doon na nag-organista. Si J. Lord po yun. Yun siya yung pinakabata sa amin. Pero nakakatuwa, hinihila namin siya na magturo. Pero tulungan po ito. Lahat kami, mga district pastors, mga elders, sama-sama po. Okay. At isa nga po, no, bakit napakahalaga ng Bible study? This morning lang po, naikwento ko nga kay Pastor Ninyo na bumili ako ng pandesal. No? Bumili ako ng pandesal. Doon sa bilihan ng pandesal, doon sa labasan ng subdivision, may mga pwesto doon na mga tailoring. At merong Ilocano doon, isang Ilocanong may tailoring na madalas nakakabatian ko kasi Ilocano rin. Nagtatanong sa akin kasi alam niya, taga Isabela ako, kumusta yung pagpunta sa Isabela? Sabi ko, mahigpit ngayon dahil may lockdown. Mahigpit sila. Nag-a-approve raw silang umuwi kasi namatayan daw sila. Sabi ko, ay i-confirm nyo muna. At, okay. At doon nga po, nalaman nila na pahirapan. Tinanong ko ngayon, sino ba yung namatay? Sabi niya, ay tingnan nyo, pakinggan nyo po ito. Yung meron silang adopted na babae na 19 years old. 19 years old na pinag-aral nila dito malapit sa amin. Nagbakasyon lang sa Cagayan. Sabi ko na sa province of Cagayan, ano ito, naabutan ng Ulysses na bagyo, ng baha? Hindi, sabi niya. Nung umuwi doon, dahil siyempre lumaki rito, di mapusturan na yung bata, 19 years old eh. Alam niyo po na nag-jealous yung mga kapitbahay. Yung bang anong tawag doon? Yung nainggit. At ang sabi niya sa akin, kinulam yung bata. Kaya agad na namatay. Imagine niyo na lang po ganon ang pagkilos ng kaaway dun sa lugar nila. Na ang ganda ng, kaya nga nagpakasyon yung bata. Nakainisan doon, nainggit sila dahil galing ng Maynila. Siguro mapustura yung bata, 19 years old. Nabalitaan na lang nila na namatay, kinulam. Kaya sabi ko, nag-propose ako sa kanila. Sabi ko, magkaroon tayo ng Bible study dito sa pwesto mo na ito. Mga kamag-anak nyo and everything, mag-aral tayo ng Bible na nandito sa Bible kung paano natin mapagtatagumpayan yung gawa ng kaaway na yan na pagkukulam. Nalulungkot po sila kasi alagaan nila yon. Pero tingnan nyo po kung gaano gumawa ang kaaway ngayon. Akala natin, di ba yung Cagayan, yan yung binahan ng nakaraang bagyo. At ito pala, may mga gawa pala na kaaway doon sa lugar na yun. Wala pa tayong rema doon sa province ng Cagayan. Kaya sabi ko, nag-commit ako doon na magkaroon ng Bible study. Doon mismo sa labasan na soldiers. Karoon ako ng burden. Imagine nyo na lang, 19 years old, kabataan. At dahil doon, pumunta sa lugar na yun, kinulam. At hanggang namatay yung bata. Okay, balik po tayo. So dito po, ito po yung pagtuturo sa Bible study. No? Alam ko, mga outreaches natin, pero kung nag-set tayo, this coming year, magdagdag pa tayo, mag-set pa tayo. Kahit na isa o dalawa, mag-start tayo, 3. Sige po, ituloy po natin. Kasi sa pamagitan po ng Bible study na yan, nabibuild up po spiritually. Maaaring kamag-anak natin, kapitbahay natin, o kaopisina po natin. Amen po. Okay, pangalawa po. Punta na po tayo dito sa pangalawa. Ito po yung stretch your tent. Ito po puro lahat utos. Stretch your tent. Nagbawiwika na naman siya ng tent. Yung tolda. Okay. Pag stretch your tent, cover more space with the same materials. Parehas din ang kanyang tolda, di po ba? Same materials. Kaya lang, i-enlarge mo yung place dahil po para mas magamit. Okay. Para mas magamit. The same materials, pero
para mas magamit pa. I-stretch mo yung gamit nun. Ito po, yung pong church building po natin, alam po tayo, meron po tayong lahat na churches sa mga outreaches. Yung iba nga ay medyo cute, yung nag-umpisa. O meron din na meron na silang church. Okay. So ito po yung minimension natin, yung mga church building. Paano natin ma-stretch yung church building? Okay. Yung mas gamitin po natin yung building. Sa paanong paraan? Okay, meron tayong Sunday services, right? Okay. Meron tayong midweek services. Pero marami pang spiritual activities na pwede nating magamit doon sa church. Hindi lang Sunday, hindi lang midweek, hindi lang prayer meetings, kundi magdala po tayo ng mga tao. Alam po, ginagawa rin natin ito. Maring ikaw, estudyante. Magdala ka ng mga kaklase mo. Doon, dalhin mo sa church. Okay. Mga lolo, nakagaya ko. Yung mga lola dyan, nanay, tatay, young professionals, mga kabataan. Magdala tayo ng mga tao sa church. Ano po ba ang pinakamagandang dekorasyon sa simbahan? Hindi ba tao? Okay. Kung hindi pa natin kaya mag-share, di ba, magdadala tayo. Hindi pa natin kaya mag-share. Sa ngayon, sa ngayon. Diba, bago pa lang tayo. May mga kaibigan tayo. Di magtawag tayo dun. May worker naman dyan, may pastor dyan, may elder dyan. Tawagin natin na sila mag-share ng gospel ni Jesus. Sila yung magpe-pray, sila yung magka-counsel, sila yung mag-encourage. Gamitin natin yung church building para lumago ang makapagdala ng mga kaluluwa sa Panginoon. At alam nyo po, habang dinadala nyo yan, sinasamahan nyo sila, meron nagsishare, darating ang time, kayo na magsishare doon. Amen po. Okay. Paano natin i-stretch yung ating Bible? The same Bible. Pero mas magagamit pa yung Bible. Tandaan po natin, balikan ko uli ha. Ito pong binasa natin dito po sa Isaiah 54 verses 2 and 3. Okay. Ito po ay advice ng Diyos sa mga Israelites na maghanda. Dahil tingnan nyo po ang sinasabi rito. Gumawa ka ng mas malaking tolda. Habaan mo ang mga tali at dagdagan ang tulos. Ikaw ay kakalat sa buong daigdig. Ibig sabihin nun, nandun na ang prophecy. Nandun na muling i-restore ng Diyos ang Israel. Nandun yung hindi lamang sa bansa nila marirestore, kundi palalawakin sa buong mundo na magiging blessing sila. At ito ngayon ang verses na pinag-aaralan natin. Paano natin mapalawak? Tandaan natin, ang nilalagay ng Diyos sa heart ng ating senior pastor ay makapagtayo ng 1,000 churches. Hindi lamang po yan. Mga revelations ng mga men of God, si Benny Hinn mismo. Nalalawak ang gawain ng Rema dito sa Pilipinas at sa ibang bansa. At ito pong tema na pinag-aaral natin dito. Nag-uutos ang Diyos sa mga Israelites, enlarge the place of your tent. Tayo naman po, dahil binasa natin kanina sa Galatians chapter 3 verse 29, dahil si Jesus ay nasa atin, ay pwede nating angkinin ang pangako na ito. Bilang simbahan, bilang individual, bilang body of Christ. Amen po. Okay, tuloy po natin. So tayo po hindi po ulit na may edad na tayo, may mga pamilya na, ay libre na po tayo ito. Hindi po. Dahil ang utos na ito ay para sa lahat. Lahat ng mga believers. Okay. Kaya nga po kanina, yung mga lolo, nakagaya ko, mga lola, nanay, tatay, young professionals, mga kabataan, magdala po tayo ng mga tao sa church. Maraming kasama mo siya sa trabaho, nag-atrabaho kayo sa bukid. O kaya nagkukuha kayo, nanguhuli ng isda sa dagat. Yung kakwentuhan mo doon, mamaya ayain mo na sa church. Kung hindi mo pa kaya mag-share, tawagin mo isang worker doon. Tawagin mo si
pastor doon, entrust mo sa kanila. Amen po. Okay. Ano pa po? Yung stretch natin ang ating Bible. Yung hawak po natin na Bible. O baka naman yung Bible po natin ay nabubuksan lang natin pagka nag-attend tayo ng Sunday services. Amen. Okay. Baka naman yung Bible natin ay 15 years na, malulutong pa yung mga pages. Ibig sabihin nun ay hindi nabubuklat. Ay, okay. So, ito pong Bible kasi ay hindi lamang po para sa ating pangsarili. Palalawakin natin ito kasi kahit ilang beses mong basahin ang Bible, nabubura ba yung sulat dyan? Ay, hindi naman eh. Alam nyo, merong ng kasabihan eh. Ang sabi doon ay, the dirtier the Bible. Kung mas marami daw yung Bible, ay merong possibility of a cleaner Christian. Tama ba yun? The dirtier the Bible, the possibility of a cleaner Christian. Hindi daw marumi ang Biblia, ay may posibilidad na mas malinis na Kristiyano. But, a clean Bible is a questionable Christian. Pero pag malinis ang Bible, ay questionable yung pagiging Kristiyano niya. Okay. Kayo po makakasagot niyan. Amen po. Okay. So, dito po ay naalala ko minsan nung ma-invite po ako na maging speaker na isang outreach, no? Di siyempre, mga nasa harap mo, yung mga mga membro. Eh minsan sabi ko, okay, buksan nga natin yung ating mga Bibles sa Book of James. Sa Tagalog ay Santiago. Di siyempre, tinitignan ko po sila. At napansin ko, yung isa ay tinitignan niya yung Book of James o Santiago dito po sa Old Testament. At nung nagsawa na siya ng kapapaikot ng gano'n, pumunta na siya sa Table of Content. Ay siyempre, makikita na niya ron na nandun sa New Testament. Ano po ang pinupuntos ko po dito, brothers and sisters in Christ? It's time po, na ang Bible po natin ay hindi lamang personal, kundi ito ay gamitin natin, basahin natin, i-discuss natin sa mga taong nakapaligid po sa atin, sa mga kapitbahay natin na pumupunta sa bahay natin. Huwag natin kaligtaan na share natin sila. Ito yung Bible na binigay sa atin. Mga kaopisina po natin, habang nandun tayo, mga kaklase po natin, kung itutuloy na po yung face-to-face na pag-aaral sa mga eskwelahan, huwag natin kaligtaan na gamitin ang Bible na ito, hindi lamang pansarili natin, kundi ito'y basahin natin, i-discuss natin, i-share natin sa mga nakapaligid po sa atin. Amen po. Alam niyo po, bakit napakahalaga na nai-share ang gospel, nai-share ang word of God? Naalala po niyo yun sa history, di ba? Pag tayo po'y ako sa kapanahunan ko, pag-aaral ng subject na history, meron yung tinatawag na Dark Ages sa lugar ng Europe. Bakit tinawag na Dark Ages? Kasi po dyan naglitawan yung mga multo, maraming mga kampon ng kaaway, no? Witchcraft. Okay, marami pa mga kampon ng kaaway, no? Naglitawan. Bakit? Kasi po yung mga Bible pinagsusunog nila. Yung mga Bible pinagkukumpiska. In short, wala na ngayong di na nababanggit ang Word of God. Kaya tinawag yung panahon na yun na Dark Ages. Okay. Kaya nga po, napakahalaga na ang salita ng Diyos ay maibahagi, mapag-usapan, mai-share. Dahil ito po ay ilaw ng kadiliman ay sa isang tabi. Amen po. Okay, ano pa po ang pwede nating palawakin? Ito po yung stretch your tongue, yung bibig. Hindi naman yung pahabaan ng dila. Stretch your tongue. Ang ibig sabihin po noon na dati, di ba dati, hindi pa tayo born again, no? Ay, naka-stretch naman yung tongue natin, ay ibang malalapit doon. Alam mo, si ganire. Eh ano yun? Chismis na po yun.
Pero this time, i-stretch natin ang tongues natin, ang dila natin, ay para po may share ang Panginoong Jesus sa kanila. Yan po yung way na binibigyan lang po tayo ng mga items kung paano natin ma-stretch. Isa na nga po rito yung pag-stretch ng dila. Okay. Kasi po, tingnan nyo po kung gaano kahalaga po ito ng pag-share ng gospel. Dito po sa Romans chapter 1 verse 16. Okay, ano po sabi doon? Hindi ko ikinahihiya ang mabuting balita tungkol kay Jesus, sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng bawat mananampalataya. Una sa mga Hudyo at gayon din sa mga Grego o sa mga Gentiles. O tayo po yun. Dito po sinasabi rito, hindi ko ikinahiya ang mabuting balita tungkol kay Jesus, sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng bawat mananampalataya. Sa English po, I'm not ashamed of the gospel of Jesus Christ. For this is the power of God for the salvation of those who believe. Paano makakakilos ang kapangyarihan ng Diyos kung wala silang napakinggan patungkol kay Kristo? Di po ba ang pananampalataya na bubuo sa pamagitan ng pakikinig at pakikinig? Ito ang dahilan bakit nagpupursige tayo na i-share ang gospel. Nagiging makulit tayo, kuminsan pinagsasaran tayo, kuminsan iniiwasan tayo, pero makulit pa rin tayo na ma-share ang gospel ni Jesus. Dahil ang sabi rito, ito ang kapangyarihan ng Diyos na makapagligtas kung sila'y mananampalataya. Pero paano sila mananampalataya kung walang nag-share sa kanila patungkol kay Jesus? Parang ganito po. Ito yung na-share ko na po noong kasagsagan ng COVID. No? Maaring ito yung nagsalita po ako noon, na-share ko po ito patungkol po sa isang lawyer, abogado ng isang kumpanya. Okay. Na siya po ay tinamaan ng COVID-19. In short po, talagang grabe po yung tama sa kanya na natubuhan na po siya. Nasa ICU siya. No? Natubuhan. At kinukwento nga ni Jenny Ann. Hindi naman sa hospital nila Jenny Ann. No? Nabasa ko po ito sa isang testimony. Okay. So ito pong lawyer na ito ay, kasi sa ICU, sinasabi nga ni Jenny Ann, pag nasa ICU, at may tubo na, ay hirap na po yan. Walang makakapuntang kamag-anak. Ang nakakapasyal lang doon sa ICU ay kundi mga nurses na sandali lang o yung mga doktor na tumitingin sa kanila. Pero sandali lang. So, ibig sabihin, nakatunga nga ka doon ng ilang araw at nararamdaman mo. Sabi nga ng abogado na ito, ay yung time na yon, hirap na hirap akong huminga. Nakaangat yung kanyang ulo, hinakabol ang hininga, at nararamdaman na niya yung kamatayan. Pero tingnan niyo po ang kabutihan ng Diyos. Nung delikado na talaga ang kalalagayan niya, naalala niya ngayon na every time na meron silang affair sa kanilang opisina, nakakapag-invite yung mga Christian doon ng pastor at nagsasalita at naimbitahan siya. Hindi naman siya naniniwala kasi nasa old faith siya. Basta doon, pumunta lang siya doon para lang respeto doon sa mga nag-invite. Abogado po ito ng kumpanya. Tapos aalis na siya, ganun. Naalala niya yung sinishare, ang pangalan ay Jesus. Ang sinishare na ron, ang Jesus na ito, nagliligtas at nagpapagaling. Alam ko, pakilos na ng Panginoon sa kanya kasi limited ang knowledge niya patungkol kay Jesus. At alam niyo po, maalala po niya yon, lumitaw, binigkas niya sa bibig niya, Panginoong Jesus. Yun, sinasabi niya, Panginoong Jesus. Panginoong Jesus, Panginoong Jesus, tulungan mo, pagalingin mo. Naalala ko tuloy yung 12 taon na dinudugo sa Bible. Naalala po niyo yun? Yung narinig niya patungkol sa kay Jesus, na si Jesus ay nagpapagaling. Nabuo sa puso niya na mahawakan ko lang ang laylayan ng damit ni Jesus, ako'y gagaling. Ano ang common sense doon? Makakapagaling ba yung laylayan? Damit lang yan. Pero yun ang faith niya eh. At kinatagpo siya ng Panginoon doon.
At nung mahawakan niya yung laylayan ng damit ni Jesus, siya'y gumaling. Ito rin, abogado na ito. Nandun, naalala niya yung pangalan ni Jesus na ito'y nagpapagaling. Kaya binigkas niya ito, Panginoong Jesus, tulungan mo ako. Pagalingin mo ako. Alam niyo, ang bait ng Diyos. Pagkalipas sa isang araw, tinanggalan na siya ng tubo. Ibig sabihin nun, ay nag-normalize na siya. At pagkalipas pa ng ilang araw, yun na nga, paalis na siya. Sabi nga ng mga nurse doon, kasi milagro talaga. Ay, yun nga yung, magpastor po kayo, attorney. Yun ang kwento sa kanya, yun ang kantyaw sa kanya ng mga nurse doon. So, purihin ang Panginoon. So, kaya hindi po tayo tumitigil na mag-share. Ito po yung stretch our tongue. Yung bibig po natin, pag sinabing stretch, mag-share po tayo. Meron pa po dito, very complicated nga lang, dito sa panahon ni Saul. Naalala niyo si Saul? Siya yung naging Apostle Paul, yung sumulat ng halos mahigit sa kalahati dito sa New Testament. Di ba siya ay persecutor? Persecutor ng mga Christians. Naalala niyo yun nung hinuli si Stephen? At nandiyan ang mga Sanhedrin at pinakikinggan siya. At yung mga babato kay Stephen, yung mga damit nila ay iniwan nila sa paanan ni Pablo. Siya nagbabantay, nakikiayo siya sa ginawang pagbato hanggang mamatay si Stephen. Pero bago binato si Stephen, ano ang ginawa ni Stephen? Siya po ay nagpatotoo. Isinyer niya patungkol kay Jesus, yung gospel ni Jesus. At si Saul po, si Pablo po, ay nandun po siya. Naririnig niya ang binibigkas patungkol kay Jesus. Kaya nga po, nung papunta siya ng Damascus na nanguhuli ng mga Christian, nakakita siya ng liwanag na bulag na siya. Bakit mo ako pinipersecute, inuusig? Sino po kayo, Panginoon? Sabi niya, ako si Jesus na iyong inuusig. Siyempre, paano nagkakaroon ng faith? Paano nakakakilos ang Panginoon sa kanya? Dahil napakinggan niya yung testimony ni Stephen. Yung time na binabato na siya, sinasabi pa rin niya patungkol kay Jesus. Amen po. Yan ang kahalagahan ng tongue, yung pag-share natin ng gospel. Yung Great Commission na yan, na akala natin walang nangyayari, meron, yung abogado na yun. May nakikinggan lang niya, pero yung time na critical siya, na pinaalala sa kanya ng Panginoon, yung pangalang Jesus, ng mga pastor na naimbitahan, na hindi naman siya nakikinig. Amen po, brothers and sisters in Christ. Okay, ano pa po? Stretch your vehicle. Praise God. Salamat. Sa biyaya ng Panginoon, ay halos karamihan ng mga outreaches ay may kanya-kanya sakyan na. At hindi madamot ang mga Rimanians. Napagamit natin ito, magdala ng mga tao sa church, maghatid ng mga sa kanilang mga bahay, tumulong sa pagdadala sa pamagitan ng ating sasakyan sa church na kung saan tayo. Natutuwa nga po ako kinukwento nila Jenny Ann na itong this time. Itong si Michael yata. Michael. Oh, hi Michael. Ng Mauban. Na ginamit yung sakyan niya para sunduin at ihatid yung mga workers. Yung mga hindi uuwi at yung uuwi na walang bayad. Praise the Lord. Pagpalain kayo, Michael, ng pamilya mo. So ito po ay isang way na pag-stretch po natin, no? Ng ating tent, nating spiritual, kung ano meron tayo. Una, binanggit natin kanina, yung Bible, yung church building. Dagdagan natin para mapalawak ang spiritual maturity, ang growth ng mga membro o yung mga baguhan. Kumuha tayo ng mga activities. Dagdagan natin yung mga activities sa church. Stretch natin yung Bible natin. Stretch natin yung tongue natin. Mag-share tayo. Kay lolo tayo, kay may edad na tayo. Ako po ay 66 na.
Pero hindi po ako nakakatiis. Lalo na po yun, nagja-jogging po ako tuwing umaga sa subdivision namin. Basta nabalitaan ko may sakit. Kahit na po ngayon, pandemic. Talagang didiretso po ako doon. Hindi lang siya, pati mga kamag-anak. Kaya siguro sumasama ako sa jogging, nagugulat sila kahit si ating nyo. May pandemic na, ako nakamas naman ako. Pero ang puntos ko, nakikinig ako, nakikibalita ako, na pag merong may sakit doon, talagang hindi ko matitiis. Pero siyempre, gagamitin natin ang wisdom. O kung kinakailangan mo face shield, di mag-face shield ka. Amen po. Okay. Ano pa po? Stretch your house. Paano natin mapapalawak yung bahay po natin? Okay. Bakit di natin gamitin to sa mga Bible study? Pwede natin gamitin na mag-start tayo ng Bible study. Maaring mga sa bahay nyo, kasama nyo sa bahay una. Pamaya-maya, patagdag na yung kapitbahay mo. O mga bisita nyo. O kaya gawin rin natin ang bahay natin, hindi lang sa church, kundi maging prayer meeting. Maging worship place. Amen po. Kasi tingnan nyo po, saan ba nag-umpisa ang Rema? Di ba nag-umpisa yan sa bahay nila Pastor Boy, doon nga lang po sa may garahe. Ano po ang ginawa? Inayos yung garahe. Nagkaroon na ng Bible study room, ng services. At ito na po ang naging resulta. Lumawak na lumawak sa biyaya ng Panginoon. 108 Rema outreaches na from 26 provinces and cities. Naalala ko rin noon yung nag-start doon sa, kasi siyempre nung na-born again na tayo, kahit na isa tayo sa family noon, nag-umpisa sa family, andun yung mga kapatid ko sa probinsya . Kaya sabi ko sa opisina noon, ma-assign ako sa region 2, lahat na ng mga probinsya dyan, lahat ng bayan dyan, assign sa akin. Kinuha ko yun. Ang purpose ko, pag end of the week, ay uwi ako sa bahay. At nung na-born again na sila, dinala ko na siya sa mga Christian churches. Ayaw nila. Yun pala, magtatayo ng church doon sa may extension na bahay. At doon nga po, nag-start kami, baku-baku pa yung ginawa ko noon, ay pinatag ko pa, naglagay ako ng mantel doon na luma, naglagay ako ng mga konting halaman, may mga upuan na konti, nag-service na kami doon. Oo, nung bandang huli, may walay po sila, pero yung gawain po doon ay naging 5 bayan na. Amen po. Nag-start lang sa maliliit na mga bagay. Ini-stretch po natin yung bahay po natin. Amen po. Okay, ano pa po? Ito yung pangatlong utos sa atin. Lengthen your cords. Magdagdag ng tali. Okay. Yung tali po sa tent, pagka lumulundo po yan, para maging matatag, habaan mo ng tali yan, itali mo sa may talian na peg. Okay. Add more materials para lalong maging useful. Kung nung araw binabasa natin ay Bible. Amen po. Madalas tayo ang basa natin Bible. Ngayon, maliban sa Bible, magbabasa na rin tayo ng mga devotional materials. Nanonood na tayo ng mga teachings nila Kenneth Hagin. Available po naman yan sa YouTube. Nila Benny Hinn, nila Kenneth Copeland. Amen po. Sa mga musicians, kung dati 1 o 2 kanta ang ating tinuturo, ngayon magdadagdag tayo ng mga awitin na lalong makapag-antig ng damdamin at bibigay kalwalatian sa Diyos. Praise God! Itong tinutugtog natin ngayon na background, team natin sa camp. Di ba? Nakaka-bless yan. Paramihin pa natin ng mga ganyan. Amen po. Okay, kung ikaw ay marunong mag-gitara, okay, mag-aral ka rin ng ibang musical instruments. Isang way po ito na ma-lengthen our chords. Mapalawak kung saan tayo dinadala ng Panginoon. Okay. So, sa pagtatapos po natin, dito, patapos na po tayo. Kagaya po na, ulitin ko po yung Isaiah 54, verse 2 to 3. Enlarge the place of your tent.
Stretch your tent curtains wide, do not hold back. Lengthen your cord, strengthen your stake. For you will spread out to the right and to the left. Your descendants will dispossess nations and settle in their desolate cities. Ikaw ay kakalat sa buong mundo. Ganoon na sinasabi ng Panginoon. Kaya inuutusan ang paghahanda sa mga Israelites was advised to get ready for a great increase in numbers. So she would be restored. Yung desolate cities niya, mai-inhabit na ito, magkakaroon na ng mga tao. And she would even inherit the Gentiles and be a blessing to all the earth. Na yan ang nangyari sa bansang Israel. Pero that time, pinaghahanda sila na enlarge the place of their tent. Tayong kapanahonan natin ngayon, enlarge yung spiritual tent po natin. Amen po. Okay, sa pagtatapos po natin, ay balikan natin yung naging testimony ni Pastora Iris. Noon lang Wednesday po ito. Siya po yung pastora natin sa Rema Baguio City. No? Okay. Lumipas na rin ang maraming taon, no, na meron tayong Rema Baguio City. Sa katunayan, si Iris na na-assign dyan ay 1 taon na rin siya. Ito yun sa testimony po niya. Inuulit ko lang po. That was last Wednesday. Okay. So, pag sinabing Baguio City kasi ay mahal po ang renta dyan. At saka mataas ang way of living. Kasi mga tourist spot po yan eh. Amen po. Okay. Ang sa testimony niya, come and go ang mga nasusulwin nila. Walang nagtatagal. In short, walang na-build up na mga elders doon sa church. Hanggang sa mag-decide na, mga nakatataas, mag-decide na i-close na lang yung gawain doon. Di ba ang bigat po ng mga desisyon na kagaya nun. Okay. Pero ang ginawa ni Pastor Iris ay humirit po siya na isang palugit na 1 buwan. Pero sa isip po niya, ito po yung sa testimony niya, ay may pagtatanong, sa isip lang naman niya. Sa isip niya na pagkalipas ng maraming taon, come and go ang mga membro. Ano ngayon ang magagawa na 1 buwan na hinirit niya? Oo nga naman, kung titingin ka dun sa realidad, amen po, lumipas na napakaraming taon. Come and go, walang nagtatagal ng mga membro. Ang laki po ng maintenance po niyan. Tapos ngayon, nung isasara na, ay humingi siya ng hirit siya na isang buwan na lang. Pero tingnan niyo po ang kabutihan ng Panginoon. Na nabigyan siya ng isang palugit, 1 buwan na palugit. Okay. Pagkalipas lang na 1 linggo, may nasharean siya na isang babae na naglalaba. Ibig sabihin, nanay yun. O, naglalaba sa isang bahay. Nakukulitan nga sa kanya kasi naglalaba nga naman. Tapos punta siya roon, sinishare niya. Tapos pinag-pray niya. Pero nung Sunday, nag-attend. At nung nag-attend ng Sunday service, pagkalipas ng ilang araw, ay nabaptize ng Holy Spirit. Nag-tongues. At alam niyo po, magmula noon, nakasama na niya ng regular itong babaeng ito na naglalaba, hindi naman sinabi kasi pangalan sa overnight prayer at sa pag-evangelize. At kinukwento nga ni Pastor Iris na napakasipag magdala ng tao sa church. At sa maikling panahon, napuno yung church. At dahil po napuno na, hindi na kasya, ay binakbak pa nila yung 1 kwarto para ma-accommodate yung mga bagong dumarating. At hindi lang yun, sabi niya, finally, itong huli, ay nakapagpatayo na ng daughter church doon sa lugar ng Benguet. That is 1 hour na travel na sigsag 1 oras.
na sigsag para makarating ka ron sa daughter church nila. Sabagay, nakita ko po ito sa Facebook. Nang daming kasama ni Pastora Iris ng mga kabataan sa prayer at saka sa evangelism. At isang maganda pa po, wag na may kakasalaki ng ulo ni Iris, Pastor Iris, ay nung nagtuturo po siya ng Wednesday, there's something na different. Makikita mo sa kanya yung fresh anointing. Na nandun ang joy, nandun yung sigla, panibagong sigla ng pagsishare, ng pagmi-minister sa lugar na yun. Amen po. Okay. So, dito nga po ay nakaka-amaze, no, ang pagkilos ng Panginoon. Naalala niyo si Juan. Pinaalala sa akin ng Panginoon yung si Moses. Di ba si Moses ay at the age of 40, siya po ay nagtago, umalis doon sa Egypt. Kasi napatay niya yung isang Egyptian sa pagtulong sa mga Israelites na kinakawawa. At pumunta po siya sa lugar, bulundukin yon. Dati prinsipe siya, sa ngayon nag-aalaga ng mga tupa. At nagkapangasawa na po siya ron. Tingnan niyo po, hindi siya kinomission ng Diyos nung age niya ay 50. Kasi 40 po siya, nandun eh. Pagkalipas ng 50 years old, hindi siya kinomission. Nagkaedad na siya ron 60, hindi siya kinomission. Nagkaedad siya ng 70, hindi siya kinomission. Pero nung additional 40, nung 80 years old siya, doon siya tinawag ng Diyos at inutusan na siya ang gagamitin na alisin ang mahigit 3 milyon sa Egypt para dalhin sa Promised Land. Isa rin po, maalala natin si Haring David. Inanointan siya ni Samuel, Propeta Samuel, na maging hari ng Israel. Pero bakit kinakailangan pang anointan siya ng 3 beses? Una, nung inanoint siya, nung napatay niya si Goliath. Inanointan siya uli, naging hari siya ng Judah. At pangatlo, inanointan siya uli na maging hari ng buong Israel. Balikan po natin yung bagyo. For so many years in the past, come and go, hindi nag-grow in church. Bakit this time? Just a matter of 1 month, nagkaroon ng breakthrough sa isang hindi mo akalain na naglalabang babae. Di po ba nakaka-amaze ang Panginoon? Dito po sa nangyayari po sa atin, maranasan natin yung panibago, yung kakaibang anointing na ibinigay sa atin ng Panginoon. Madidistinguish natin yan. For the last 15 years o 20 years na tayo nagkakam, na ito ay kahit na napakaliit na nung cellphone na pinanonood ng isang church, layo-layo pa sila. Kuminsan may interruption pa doon sa maliit na cellphone na yun na pinagtsatsagaan nila. Bakit ang anointing dito? Sa station, Zoom station, sa anointing doon sa lugar nila Pastor Boy, sa malalaking mga churches, may mga TV sila, ay pareho. Kakaiba. Ito pong tema po natin ngayon na pinag-aaralan po natin. Sa Isaiah 54, verse 2 and 3. Ang utos ng Diyos, enlarge the place of our, tayo. Your, our. Gumawa ng mas malaking tolda. Palawakin ang vision, ang ministry, ang paglilingkod natin. Madalas nga sabihin ni Pastor Boy, malaki ang Diyos natin. Hindi kakasya sa inilalagay nating isang church o isang outreach o isang daughter church. Mas malawak. Kaya palawakin natin ang vision, ang ministry,
ang ating paglilingkod. At sa mga membro po, nakagaya po sa mga Remanians, ang mensaheng ito ay tanggapin po natin, isagawa po natin, i-enlarge natin ang place ng tent natin. Hindi ulit na lolo ka na. Hanggat merong bibig tayo at may lakas pa tayo. Gano'n na lang sabihan natin yung mga kapitbahay natin, mga kaibigan natin, patungkol sa gospel ni Jesus Christ. Yung pagbo-born again sa kanila, ang Diyos na po ang gagawa nun. Maibigay lang natin sa kanila yung gospel ni Jesus. Amen po. At dito nga po, makiisa po tayo sa programa. It's time na ang buong church ay makiisa. Hindi lang ang kikilos ay yung mga workers o mga pastor. I-encourage ko po ang lahat ng mga membro. It's time po na makibahagi po tayo sa evangelism. Maaaring kung di man tayo makahayo, yung mga kamag-anak natin, hindi na kailangan ipagpaalam pa. Pastor yan. Tayo na po, hingi tayo ng tulong sa Panginoon. Lord, tulungan mo ako na may share ang gospel na ito sa kapatid kong ito. Sa uncle ko na ito. Sa mga pinsan kong ito. Ano pa po? Sa mga mahal natin sa buhay. Sa mga church program, makibahagi po tayo. Amen po. Mabuti po ba ang Panginoon? At dito po sa pinag-aralan po natin, ang ito po tandaan nyo po ay utos. Enlarge, palawakin po natin. Nagbigay po tayo ng mga iba-iba. Po yung mga example lang po kung paano natin mapapalawak individually ang bawat isa po sa atin. At kagaya nga po nung advice ng Diyos sa mga Israelites kung paano sila ginamit at naging blessing, hindi lamang sa bansa nila, kundi sa buong mundo. Amen po, brothers and sisters in Christ. Okay, sige po, dito na po tayo patapos. At inanyahan ko po na tayong lahat ay yumuko. Sige po, tayo po yung manalangin. Taas natin ang ating mga kamay. O amang banal at Diyos namin nasa langit, salamat na muli pinaalala mo po sa amin na ang Diyos na aming sinasamba is an amazing God. Naalala namin kay Moses, it took him additional 40 years na nandun lang siya nag-aalaga ng mga hayop bago mo siya kinumission na kung saan napakalawak ng binigay mong mission sa kanya. Ganon din si Haring David, inanoint mo siya hindi lamang isa kundi 3 beses. At lalong-lalo na po sa testimony na aming pastora na ang isang outreach ay isasara na. And yet sa isang additional lang na request na isang buwan ay nakakilala siya, na-share niya ang isang babae na naglalaba lang. Pero ito'y ginamit upang ang gawain ngayon ay may palawak. Ang mga event na ito, Panginoon, ay nagpapahiwati kung paano ang mga revelations patungkol sa Rema ay lumawak. Yes, may pandemic. Pero ang pandemic na ito ay hindi nasagkaan kung paano i-equip ang mga manggagawa, i-equip ang body of Christ sa kabuuan ng Rema. Kaya Lord, sa oras na ito, sama-sama kaming dumudulog sa iyo. Patuloy na ilagay mo sa amin ang boldness, Panginoon, ng pagsishare ng gospel ng aming Panginoong Jesus. Dumaloy, Panginoon, ang iyong mapagpalang kamay, O Lord Jesus, sa mga tao na bilanggo ng mga bisyo, bilanggo ng mga problema, bilanggo na gawa ng kaaway. Padaluhin mo sa kabuuan ng Rema, Panginoon, para ma-deliver ang mga kaluluwang ito na nagsasuffer. Kagaya nga po, Lord, na yung nakausap ko at the age of 19 years old, ay nagkaroon ng pagkilos ang kaaway at kinuha ang kanyang buhay. Lord, pinapaalalahanan mo po kami sa mga pangyayaring ito. At tulungan mo kami, equip mo po kami, Panginoon, na mapalawak ang spiritual tent ng bawat isa po sa amin. At salamat po, O Lord, di ka nagkulang. Muli, maingat namin ay binabalik sa iyo ang pasasalamat at pagsamba sa mensahe mo sa araw na ito. In Jesus' name we pray.
sabihin po natin ng Amen. Sabihin nga natin malakas na Praise the Lord. Isa pa rin malakas na Praise the Lord. Amen po. God bless po at Merry Christmas sa inyong lahat.